sabi nyo yung sinasabi na si Kristo ay isinugo para ang tao ay tubusin sa kasalanan. Ano po ang malabo sa inyo ron, kapatid? Ang naging malabo po sa akin ay bakit niya sinisi ang Ama nung siya ay malapit ng malagatan ng hininga sa pagkakabayubay niya sa krus. Hindi niya po sinisisi ang Diyos doon, kapatid. Alam nyo, ganito yon. Mabuti, basahin natin yung talata, 27:46 ng Mateo. At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani? Sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan. Alam mo, kapatid, hindi naman paninisi yun. Nagtatanong lang Nagtatanong lang naman siya Ay, tinan mo pagkasa naninisi, ganito sasabihin niya. Ikaw naman pinabayaan mo ako. Sana ganun. Diba? Yun ang naninisi. Pero ito, nagtatanong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Why hast thou forsaken me? Ayun. Nagtatanong lang po, hindi po naman siya naninisi Ngayon, yung pagkatanong na yun sa Diyos, kapatid, ang sagot nun para sa atin. Yun po ang dapat nating maintindihan, kaya sinulat sa Biblia yan Ang Diyos, alam niya naman lahat ang sagot At alam niya ang lahat ng katwiran. Kaya isinulat siya sa Biblia para kung sumagot ang Diyos, maintindihan natin para sa atin yan. Alam niyo kung ano yan? Pakinggan niyo sa 2 Korinto. Ganito po ang ating mababasa sa 5:21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Nakita nyo? Yung hindi nakakilala ng kasalanan, inari niyang may sala dahil sa atin, para pala tayo matubos. Kaya siya pinabayaan ng Diyos doon sa krus. Kung hindi siya pababayaang maghirap at mamatay doon, hindi niya tayo matutubos. Yung kanyang kamatayan ng ikatutubos natin. Kaya kahit wala siyang kasalanan, pinabayaan siya ng Diyos. Alam nyo kasi ganito yan, kapatid, mahabang salaysay yan. Ang mga taong matutuwid, may pangako po ang Diyos diyan sa matutuwid. Hindi niya pababayaan. Ang sabi ng Diyos, hindi kita kailanman pababayaan. Sa matutuwid po, pangako ng Diyos yan. Pakinggan nyo sa 13:5 ng Ebreo. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Yan po sabi ng Diyos, pag ang tao matuwid, hindi kita pababayaan sa anumang paraan. Siyempre, inabayaan niya si Kristo. Nagsalita si Kristo bago siya mamatay. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam kasi ni Kristo, may sagutan Diyos dyan. At pagsagot ng Diyos, para maintindihan natin kung bakit siya pinabayaan. Ano nga ang dahilan? Ba't siya pinabayaan ng Diyos? Para matubos niya tayo. Siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, inari ng Diyos na may sala dahil sa atin. Bakit dahil sa atin? Ano ang gagawin niya para sa atin? Pakinggan nyo sa Isaiah 53, ganito ating mababasa sa versikulo 4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yan ang sabi. Kapatid, may tatanong po ako sa inyo. May asawa po kayo, di ba? Sabi nyo. Opo. Di ho ba kayong mag-asawa nagkakaintindihan po kayo? Nagkakaintindihan po.
O yan, mula nung magligawan kayo, hanggang ngayon siguro nagkakaintindihan kayo, yun ang hula ko. Dahil hindi kayo magkakaanak, hindi kayo nagkakaintindihan. Yan, ngayon, may mga pagkakataon sa pakikitungo sa mga anak, mga apo, kailangan yung pagkakaintindihan natin gumana yun eh. Kailangan gumagana yun. Halimbawa, yung ating apo na lang, wag na anak, dahil matanda na yung anak natin, yung apo na lang. Hanggang umaga, kumain ng santol. At baka malulok pa yung buto, mahirinan pa. Sabi nung lola, naku anak, huwag kang kumain ng santol. Umagang-umaga, sasakitan tiyan mo. Sabi naman nung asawa, nung lola, lolo naman yon. Bakit? Nakakasakit ba ng yan ang pagkain ng santol? Ay, oo! Sasagot naman yung lola. May dialogue silang mag-asawa para maintindihan ng kanyang apo na kaya niya ipinagbabawal na kumain siya ng santol sa umagang-umaga. Baka humapdian siyan. So, nagkakaintindihan sila para matutunan ng apo yung kanilang gustong ipahayag. Di ba ganon, kapatid? Tatanungin ba ng lolo sa lola, bakit? Nakakasakit ba ng tiyan yung pagkain ng santol sa umaga? Alam naman ng lolo yun. Lolo na nga siya eh. Dapat alam niya na yun eh. Ba't tinatanong niya sa lola sa harapan ng kanyang apo para matuto yung apo niya? Alam niyo, si Kristo't ang Ama, laging nagkakaintindihan niyo. Pero kaya nagtanong si Kristo, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan para tayo naman ang makaintindi kung ba't nangyari yung bagay na yon. Kaya po siya nagtanong, hindi dahil siya hindi niya alam yung kalooban ng Ama. Alam ni Kristo na talagang siya ay papatayin sa krus. Bago siya pumarito sa lupa, alam niya na lahat na mangyayari. Pero kaya siya nagtatanong, para pagsagot ng Ama, tayo naman ang makaintindi dun sa isasagot ng Ama sa atin. Kaya kung bakit gano'n ang ginawa kay Kristo at pinabayaan sa krus. Dahil silang mag-ama, nagkakaintindihan sila eh. Bago pa siya pumunta sa lupa, meron na po siyang gagampan ng iniutos ng Ama eh. Pakinggan niyo po sa Hebreo 10, versikulo 7. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Yung pagparito niya pala, may nakasulat ng gagawin eh. So alam niya na, hanggang mamatay siya sa krus. Kaya nga nung mamamatay ng talaga, alam niyo, sabi niya, naganap na ang lahat. Consumatum est, ang sabi niya. Alam niya talagang mamamatay siya sa krus. Ba't niya pa tinanong? Ba't mo ko pinabayaan? Kasi pagsagot ng Diyos, tayo ang dapat makaintindi nung isasagot ng Diyos. At ang sagot ng Diyos, yung walang kasalanan, inari niyang may kasalanan dahil sa atin.